Kapag nagsimula kang magpakita ng interes sa isang tao, nawawala ka na sa kanilang paningin. Kaya nang malaman ko na si Lydia, ang magandang babae sa campus na ni-reject ang 79 na kong pag-amin, ay sa totoo lang nahulog sa akin noong una kaming nagkita, pero ginamit lang niya ako para maranasan ang kilig ng pagtutulak, paulit-ulit na tinatanggihan ako, naisip ko tapos na ako sa kanya. Diretso akong pumunta sa aking tagapayo at nakakuha ng garantisadong pwesto sa programa ng pag-aaral sa ibang bansa. Bago ako umalis, nakatuon sa paggawa ng malinis na paghihiwalay, plano kong putulin ang ugnayan kay Lydia magpakailan pa man sa kanyang kaarawan. Pero pagdating ko, puspusa na ang kasiyahan sa party. Lumalabas ang mga pamilyar na boses mula sa pribadong silid. Bakit nahuli si Ethan? Huwag mong sabihin na pumunta siya para maghanda ng isang malaking sorpresa. Nakapagpahayag na siya ng 79 na beses. Malapit na ang ika-100. Lydia, talaga namang dapat mong sabihin oo sa pagkakataong ito. Eksakto, alam na ng lahat na gusto mo siya. Kung tatanggihan mo ulit siya, baka tuluyang umalis ang halos boyfriend mo. Nakikinig sa paasarap na pambabala ng babae, tila lubos na kampante si Lydia. Mahal na mahal ako ni Ethan para iwanan ako. Kapag muling nag-amin siya, sasabihin kong oo. Yung tono niya, sobrang tiyak, sobrang kampante, para sa akin ay walang iba kundi kawawa. Sa susunod na pagkakataon, wala nang susunod pa. Sa 2 taon na ginugol ko sa paghahabol kay Lydia, winasak ko ang bawat piraso ng aking paggalang sa sarili. Binabaliwala ko ang pangungutya ng napakaraming kaklase. Araw-araw, nakahanap ako ng bagong paraan para mapasaya siya, at ni minsan ay hindi niya ako binigyan ng kahit ano pabalik. Naisip ko nang sumuko, mas madalas pa akong umiyak mag-isa sa dilim kaysa sa bilang, pero tuwing umaga, binubuo ko ang sarili ko at muling nilalakad ang landas na para sa kanya. Handa na akong sumuko, kahit ang pagkakataong makapagpalit ng bansa na pinaghirapan ko ay para lang mapanatili ang tabi niya. Isang araw, aksidente kong nakita ang telepono ni Lydia. Ang pangalan ng kontak ko sa kanyang telepono ay Mahal Kong Asawang Mahal. Ang kanyang album ng mga larawan ay may higit sa 1,000 larawan ko. Ngunit sa halip na kasiyahan, ang naramdaman ko nang malaman ang katotohanan ay isang malalim na pagkasunog ng iron iya at galit. Pagod na ako. Tapos na ako. Ang tanging nais ko ngayon ay mawala ng tuluyan sa mundo ni Lydia. Sa sandaling binuksan ko ang pinto, lahat ng usapan sa loob ay agad na namatay. Lahat ay umiwas ng hindi nagsasalita, iniiwasan ng usapan, nagkukunwaring hindi nila ako nakita. Kinuha ni Lydia ang inumin niya at muling sumali sa laro. Malayo at malamig ang ekspresyon niya, hindi man lang tumingin pataas. Tinitigan ko siya at naisip, ang galing magpanggap. Sa harap ng isang silid na puno ng mga tao na nakatingin ng diretso sa akin, wala akong nararamdamang pagkadismaya. Maingat akong pumunta sa isang walang tao na upuan sa sulok at umupo. Sa susunod na oras at higit pa, lahat ay nagtatawanan at nagkukwentuhan sa paligid ko, habang ako'y nakaupo mag-isa na nag-i-scroll sa aking telepono, parang isang multo na hindi nakikita. Noong nakaraan, sa tuwing lalabas si Lydia sa isang kwarto, hahanap ako ng kahit anong dahilan para mapunta sa kanyang tabi, nag-iikot-ikot sa usapan para lang mapansin niya ako. Kahit ang birthday party na ito ay inabot ng linggo ng pangungulit at isang maliit na hukbo ng mga tao na nagsusulong sa akin, bago siya pumayag na imbitahan ako. Sa anumang low ikat, ang isang bagay na pinaghirapan ay dapat alagaan ng mas maingat, pero nakikita akong nakaupo roon ng walang pake, relax, walang pakialam, na para bang walang halaga sa akin ang kanyang kaarawan. Sa wakas, ang hindi kilalang pagkawalang interes na ito ay nakapasok na sa kanyang balat at napapalingon na siya sa akin. Pagkatapos kantahin ang kanta ng kaarawan at hatiin ang cake, panahon na para sa mga regalo. Naghihintay ako hanggang sa maipakita na ng iba ang kanila. Pagkatapos ay dahan-dahang akong tumayo, pumitas sa aking bag at inabot sa kanya ang isang kalendaryo. Lahat ng nasa kwarto ay nakatitig. Halos kasya lang sa palad, 30 pahina lang, isang nakakatawang cheap na bagay. Iniwasan ko ang kanilang mga reaksyon at tumingin ng diretso kay Lydia na kalmang nagsasalita. Lydia, simula ngayon, tatanggalin mo ang isang pahina araw-araw. Kapag nakuha mo na ang huling pahina, may nakalaan na sorpresa para sa iyo. Iyan ang aking regalo sa iyo, isang huling regalo para sa kaarawan. Agad na natawa ang mga kasama niya sa kwarto. Kaya ito pala ang countdown sa ika-10 pagbubunyag, tama ba? 2 taon na at tuloy pa rin. Kailangan talaga ng dedikasyon yan. Talagang sobra kang ang obsessed kay Lydia, ano? Dahil sa kanilang pang-aasar, natural na inisip ni Lydia na ito ay isang countdown calendar para sa ika-100 na pag-amin. Isang bahagyang ngiti ang pumipigil sa kanyang labi, ngunit agad ding nawawala, kaya't nananatiling hindi mabasa ang kanyang mukha. Sabi ko lang na iisipin ko. Kung umabot ka na sa daang pag-amin, hindi ko kailanman ipinangako na sasang-ayon ako. Mali ang kanilang pagkakaintindi. Hindi iyon ang araw na magko-confe ako. Ito ang araw na tuluyan na akong maglalaho sa kanyang mundo. Hindi ako nagsasalita upang itama sila. Ngumingiti lang ako ng bahagya at sinabing, Lydia, matagal na kitang tinatangka ng walang epekto. Tapat akong curious. Ano ang iyong ideal na uri? Tumama ang tanong at tahimik ang buong silid. Lahat ay tumingin sa kanya na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Sandaling tinitigan ni Lydia ako, sa kabahagyang bamuka ang labi niya, ang aking uri ng ideal bago pa man siya makapagsalita. Bumukas ang pinto at itinulak nito ang lahat ng mata sa silid na nakatutok dito ng buong buo. Pumasok si Julia na may dalang isang eleganteng nakabalot na regalo. Naging malambing ang ngiti ni Lydia. Maligayang kaarawan, Lydia.
Sumusunod ang kanyang tingin sa mga salita at tuluyang nakatuon kay Julian. Tumaas ang isang daliri niya, marahang tinapak ang mesa at ipinagpatuloy ang sinimulan niya. Ang aking ideal na tipo ay isang masayahin at madaling makisama, malinis ang hitsura, gwapo, yung tipong nasa tabi-tabi lang. Kakaalis lang ni Julian sa pintuan at agad nang umiti ang mukha niya. Mabilis siyang pumunta sa tabi niya, niyayakap ang maingat niyang inihandang regalo sa kamay niya at hinihikayat siyang buksan ito agad. Bigla na lang nagbago ang atensyon ng lahat at walang nagbigay pansin sa naunang paksa. Nakikita ko silang dalawa na napapalibutan ng tao, hindi ko ipinapakita ang anumang sugat sa loob. Bumalik lang ako sa aking sulok na upuan na may kalmadong ekspresyon. Sa natitirang bahagi ng gabi, saan man pumunta si Lydia, sinusundan siya ni Julian. Sila'y nagtatawanan at nag-uusap, nagbabantay sa isa't isa mula sa mga pagbati, nagbabahagi ng isang hiwa ng cake. Tahimik akong nanonood sa kanila at nagsisimula nang bumalik ang mga alaala. Si Lydia ang pinakahinahanap na babae sa Tsinghua University, ngunit palagi niyang pinananatiling malayo ang lahat ng lalaki. Ang tanging exception ay si Julian, ang kaibigang bata pa niya na lumaki kasama niya. Aabot siya upang ayusin ang buhok niya kapag nahuhulog ito sa kanyang noo. Naglakad siya kasama niya papunta sa klase at dalang-dala ang kanyang bag. Nakipag-ugnayan siya sa mga babae mula sa ibang paaralan para sa kanya at hinamon sila sa mga paligsahan. Bawat isang maliit na pabor na ito ay isang tinik na diretso sa aking dibdib, ngunit nang malaman ko ang katotohanan, naintindihan ko na kahit magkasama kaming lumaki, hindi talaga naging malapit sina Lydia at Julian. Palaging sinusundan ni Julian siya at palaging niya siyang binabaliwala. Tanging nang dumating ako ay nagsimula siyang magpakita ng pagiging malapit kay Julian nang sadyang harapin ako para lang mapalayo ako at mapalakas ang paghahangad ko sa kanya. Kaya habang pinapanood ko si Lydia na ginagampanan ng parehong palabas sa harap ko ngayon, wala akong nararamdaman kundi paghihintang. Inilalapag ko ang baso, tumayo at naglakad papunta sa banyo. Nilalagay ko ang malamig na tubig sa mukha ko at bahagyang nalilinis ang aking isipan. Kumuha ako ng papel na tuwalya upang patuyuin ang mukha ko at dahil nakapikit ang aking paningin, hindi ko napapansin na may pumasok sa tabi ko. Hindi hanggang sa bumalong ang mapanuyang boses ni Julian sa katahimikan. Doon ko lang nararamdaman na may mali. Ethan, matagal ka nang nanliligaw kay Lydia at hindi pa rin siya nagbibigay ng oras sa'yo, tapos may lakas ka pang magpakita sa kanyang kaarawan. Nananawagan ako sa'yo. Ayaw ka niya. Hindi mo ba mabasa ang sitwasyon? Kawawa ka namang maliit na tanga. Hindi ako naaapektuhan ng mga salita niya kahit kaunti. Tinitigan ko siya ng mahinahon. Tapos ka na ba? Hindi inaasahan ni Julian yon. Kumurap siya, nawala sa sarili sandali. Syempre hindi. Alam mo ba kung ano ang tawag sa'yo ng lahat sa campus? Yung lalaking nag-amin ng 79 na beses at walang nangyari, sobrang lapdog. Dapat ay seryosong estudyante ka. Wala ka bang hiya kahit kaunti? Sino man na may mata makikita na gusto ako ni Lydia? Bakit hindi mo nalang buksan ang mata mo at tanggapin ito? Nakikita siyang nagpatuloy niyan, hindi ako kumikibo. Inililipat ko lang ang tingin ko mula sa kanya papunta sa espasyo sa likod niya. Bago ka pa magpatuloy, baka gusto mong tumingin sa likod mo. Sumunod si Julian sa aking tingin at humarap, naguguluhan, at nakaharap si Lydia na nakatayo sa pintuan. Malinaw na siyang nandito na ng matagal. Nakita na niya ang lahat, biglang napagtanto ni Julian na parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Agad na nawala ang kanyang kayabangan, napalitan ng isang nakahihiyang hitsurang sugatan. Dali-dali siyang pumunta sa tabi niya, niyayakap ang kanyang braso, at nagsasalita ng mabilis na paliwanag. Lydia, hindi yan ang itsura niyan. Si Ethan ang nagsimula nito. Siya ang nang-iinsulto sa akin. Ngunit para kay Lydia, parang wala siyang pakialam sa lahat ng iyon. Napanood niya si Julian na insultuhan ako ng personal at parang wala siyang nakitang anuman. Sandali siyang tumingin sa akin, pagkatapos ay tinanggal ang kanyang jacket at ibinalot ito sa balikat ni Julian. Maaliwalas doon. Hindi ka sapat ang kasuotan, huwag kang magkakasakit. Kinuha niya ang kamay niya at dinala siya pabalik sa pribadong kwarto. Hindi rin inaasahan ni Julian ang ganitong reaksyon mula sa kanya. Yung katotohanang hindi niya alintana ang panlalait niya sa akin ay agad siyang nagbigay ng kumpiyansa sa kanya. Bigla siyang tumayo ng matatag. Tiningnan niya ako ng huling beses habang paatras, nakangiti ng mapanukso, nilalasap ang nakikita niyang pagpapahiya ko. Nakayuko ang ulo ko, hindi ko ito nakikita. Binabalot ko ang basang papel na tuwalya, itinatapon ito sa basurahan, at bumaba ako sa ibaba. Tahimik ang hagdang, tanging ang aking mga hakbang lang ang naririnig. Sa dilim, binabalik ko ang nangyari at tahimik na tumawa ng walang halakhak. Nang ilagay niya ang kanyang jacket kay Julian kanina, nakatitig siya sa akin buong panahon habang ang bibig niya ay nagsasalita ng mga salitang para kay Julian. Sabihin mo kung ano man ang gusto mo, pero tunay na kahangahangang artista siya. Kung hindi ko na sana alam kung ano ang itinatago niya, maaaring naniniwala na ako. Sa labas, halos lahat ng taxi ay napal-ayes ng malakas na ulan sa daan. Nasa isang grupo kami na stranded sa pinto ng bar. Tatawag si Lydia sa driver ng pamilya niya, sinasabing sasamahan niya si Julian pauwi. Huli na, umalis na ang lahat. Hindi ba sobra na siyang iwan dito mag-isa habang naghihintay sa ulan si Ethan? Kinuha ni Lydia ang payong mula sa driver. May mga binti siya, kaya niya. Hindi niya ako tinitingnan kahit isang beses. Habang pumasakay siya sa kotse kasama si Julian, pinapanood ko ang kotse na naglalaho sa ulan at bumaling sa aking telepono, patuloy na nagmamakaawa na makakuha ng sasakyan. Naghintay ako ng mahigit 2 oras sa lamig. Kapag huminto na ang ulan, saka lang tumanggap ang driver ng aking hiling.
Pagdating ko sa bahay, 2:00 na ng madaling araw. Pinipindot ko ang code ng pinto at sa pagbukas nito, bumubukas din ang pinto sa kabilang pasilyo na mas maagang umuwi. Mula ngayon, ang ingay ng pinto mo ay istorbo na sa pagtulog ko. Napansin kong suot pa rin niya ang parehong damit mula sa party. Agad kong naintindihan at ngumiti ng malamig sa sarili. Tumatawa ako ng walang pakialam at pumasok ng diretso. Binubuksan ko ang ilaw at isinara ang pinto. Nang makapagpalit na ako ng sapatos, isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa kabilang hall. Hindi ko ito pinapansin. Nagpapalit ako ng pang-ibaba, pinapagana ang aircon, at nakaupo sa sofa na nakabalot sa kumot. Itong apartment na ito, 6 na buwan na ang nakalipas nang marinig ko mula sa isang tao na lumipat na si Lydia sa labas ng dorm, pumunta ako at bumili nito dahil doon. Lumipat din ako para maging kapitbahay niya. Dala-dala ko sa kanya ang almusal sa umaga, nagpaalam ng magandang gabi sa gabi, nag-ayos ng pagkakataon para magtagpo araw-araw, lahat para mapansin niya ako. At kahit gaano pa ako magpakita ng init at pag-aalaga, hindi niya kailanman pinapansin ang mga iyon. Pero nang makita ko na ang kanyang lihim, naisip ko na nagkukunwari lang siya buong panahon, tulad ngayong gabi, malinaw na nasa bahay na siya, nakaparty pa rin ang suot, hindi makatulog dahil nag-aalala siya sa akin. At nang makita niya ako, nagsimula na siyang magreklamo ng mga walang kwentang bagay. Pagod na akong panoorin siyang magsabi ng isang bagay pero ang ibig sabihin ay iba. Tapos na ako sa pagpapanggap. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ng isang app ng real estate, at inilista ang apartment para ibenta. Kung aalis ako, gagawin ko itong malinaw at walang paligoy-ligoy. Kinabukasan, darating ang ahente ng real estate para inspeksyonin ang unit. Kahit kalahati pa akong gising, binubuksan ko ang pinto at tinutulungan siyang malaman ang mga pangunahing bahagi ng apartment. Malapit na akong paalisin siya. Nang bumukas ang pintuan sa kabilang hall, lumabas si Lydia na may dalang susi ng sasakyan. At nang makita niya ang isang hindi kilalang babae na nakatayo sa tabi ko, kusang nagkakumamak ang kanyang kilay. Sino siya? Asawa ng kapatid ko, dumaan lang siya para maghatid ng isang bagay. Sinasabi ko ito nang walang pag-aatubili. Tumingin sa akin ng gulat ang ahente, pero profesional siya, hindi niya ako binibisto. Mabilis siyang nagsabi ng dahilan at umalis. Bumalik ako sa loob, magpapalit ng damit at aalis na papuntang campus. Lumiko ako sa kanto at may nakaharang na tao sa elevator. Lydia, nagtataas ako ng ulo na naguguluhan. Hindi ba siya aalis na kanina lang? Bakit nandito pa rin siya? Tumingin si Lydia sa aking naguguluhang mata at medyo matigas na sabi, sasamahan kita sa campus ngayon. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya kaya tumango ako at tumanggi, pero kakaiba ang pagtutulak niya, paulit-ulit na inaalok, gamit ang isang dahilan pagkatapos ng iba mula sa magiging huli ka na hanggang nasa daan lang siya. Mukhang magbibigay siya ng dahilan tungkol sa pangangalaga sa kalikasan at wala na akong lakas pang mag-away o oras na sasayangin, kaya pumayag na lang ako. Ang buong biyahe ay dumaan sa katahimikan. Walang isang salitang nagsalita sa pagitan namin. Sanay na siyang palaging pinupuno ko ng kwento ang bawat tahimik na sandali kaya ang tahimik na bersyon ko ay malinaw na nakababahala sa kanya. Isang alingaw ng kaba ang dumaan sa kanyang isipan. Hindi ito imahinasyon niya. May tunay na pagbabago sa akin itong mga nakaraang araw at ang pagbabagong iyon na may mga dahilan na hindi niya maipaliwanag ay nagsisimula ng magpahirap sa kanya. Pagdating namin sa campus, binaba ko ang seatbelt ko, mabilis na nagpasalamat at bumaba bago pa man siya makapagsalita. Mabilis akong naglakad sa mga gate ng paaralan at napansin kong lahat ng nakakasalubong ko ay nakatitig sa akin na may kakaibang nakabukas na mga ekspresyon. Si Ethan, tama? Oo. Siya ang trending online. Nakakahiya. Hindi ko maintindihan ang mga bulong. Agad kong kinuha ang telepono ko at nakakita ng mga link mula sa mga kaibigan na naghihintay sa akin. Pinindot ko ang isa at natuklasan na may nag-submit ng buong kwento ng aking paghahanap kay Lydia sa isang campus roast board at ito ay naging trending. Nakasaad sa tag, ang pinakasimpatiko sa Qingde University. Nakatayo ako roon na nakapako. Ang pangunahing post sa ilalim ng tag ay ang orihinal na pagsusumite na nagdedetalye ng bawat detalye ng 2 taong paghahanap ko at masusing detalye, kabilang ang buong nilalaman ng aking mga liham ng pag-ibig. Mula sa malayo, nakikita ko ang isang grupo ng tao na nagtitipon sa paligid ng notice board ng campus na puno ng mga kopya ng mga liham na iyon habang ang mga tao ay nagtatawanan at nagkokomento ng malaya. Paano naman? Naliligaw ako sa iyong mga mata. Hindi ko na kaya. 79 na liham ng pag-ibig, bawat isa ay nakalabas ng ganito na tunay na nakakabahala. Hindi ba siya ang pinakamahusay na talento sa akademiko sa Qingda? Paano nagiging ganito kakatalino kapag sobrang hanggal, sumasakit ang tama nito sa puso? Diretso akong umakyat sa gitna ng tao at binasag ang mga liham isa-isa. Nang mabot ko na ang huli, biglang bumusina si Julian mula sa likod ko. Lydia, ilang beses nang nagkumpisal si Ethan sa'yo. Gaano mo talaga siya kamahal? Lydia, malamig pa rin ang boses niya. Sabi niya ang isang salita, 0, habang nandito na silang dalawa at nakatayo ako dito matapos akong mapahiya ng publiko. Lalong tumitindi at nagiging mas masaya ang tawanan mula sa mga tao. May ilan sa kanila na sabik na pasiklabin pa ang apoy. Nagtatanong ng may pang-iinsulto sa akin. Ethan, 79 na ang mga pag-amin at ikaw ay nakakuha ng 0. Hindi ka ba magsisikap pa? Kailan ang ika-100 mong pagkukumpisal? Sige na, panoorin natin at bibigyan ka namin ng mga payo. Hinahawakan ko ang mga punit na bahagi ng liham sa aking kamao, puti ang hintuturo sa pressure. Nabubuo na sa labi ko ang mga salita.
Halos magsalita na ako, pero sa pagtingin sa paligid sa mga nakangising nakikiramay na nakapaligid, pinipigilan ko ang sarili. Sa halip, itinaas ko ang mga punit na liham ng mata sa itaas ng ulo ko na parang bandila ng laban at inanunsyo sa buong karamihan, sige, ang ikasampung pahayag sa Central Square, 3 ng Disyembre, alas 9 ng umaga. Lahat ng estudyante ay malugod na tinatanggap, dalhin ng mga kaibigan mo. Nang hindi na naghihintay ng reaksyon mula kanino man, itinaas ko ang ulo ko at naglakad palayo. Binabaliwala ko ang aking mga klase sa umaga at sa halip ay umuwi. Pinaghihiwa-hiwalay ko ang bawat liham ng pag-ibig, sinunog hanggang maging abo at itinatapon ang lahat ng bakas nito sa lababo. Noong weekend, isang pangkat ng estudyante na halos nakalimutan ko na ay nagpadala ng mensahe na nag-aanyaya ng pagtitipon. Kailangan ko nang isumite ang aking pagbibitiw sa pangkat kaya pumunta na ako. Ngunit nang binuksan ko ang pinto, nandoon si Lydia na hindi kailanman sumasali sa mga ganitong bagay, na ngayon lang sa history ng lahat, nagpakita. Nagpapanggap akong hindi ko siya nakita at umupo mag-isa sa sulok. Nang makita nila ako, agad nagsimula ang kanilang karaniwang gimmick. Paano napapayag ni Lydia na pumunta? Siyempre, dahil mahilig si Julian sa masayang oras. Alam ng lahat na tanging siya lang ang pinapakinggan ng ating campus beauty. Wala akong interes sa mga larong iyon. Kumuha ako ng ilang dalandan at nagsimulang magbalat. Kapag dumating na ang lahat, sisimulan ng presidente ng club ang laro. Wala akong interes na sumali, pero napipilitan akong makisali at magtiis sa isang nakababagot na round ng katotohanan o kapangyarihan. Matapos ang 7 o 8 round, sa wakas ay natalo si Lydia. Sumabog ang silid. Ang magandang dalaga sa campus ay kumukuha ng barahan na halikan ang kahit sinong lalaking nasa loob ng silid sa loob ng 3 minuto. Sige na, sige na. Sino ang swerte? Alam kong hindi ako ang pipiliin niya. Wala akong pakialam kung sino ang pipiliin niya. Tumingin ako sa ibaba at iniikot ang dais sa aking mga kamay. Tulad ng inaasahan, pinili ni Lydia si Julian, pero